aming Diyos ang kalakasan at kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Isang magandang araw, muli pong pagbati ang ating pong ipinaabot sa lahat po ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Welcome at welcome po mga kapatid, ang bawat isa po sa inyo. Tayo muna po yung mananalangin. Salamat po dakilang Ama sa isang pagkakataon na inyong pinagkalob sa amin. Kami po'y makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Muli nawa niyo kami pagpalain, lingapin, bigyan ng karunungan habang kami magsipag-aral. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pong topikong pag-uusapan po ngayon. At ito ay patungkol sa kalagayan ng ating pong Panginoong Jesus. Dito po ay mayroong ibinigay sa atin na isang video at ito'y almost 7 minutes lang naman at ito'y patungkol sa pangangaral ng ating pong mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo 1914. Okay? Akin nilang gawing 1914 mga kapatid kasi nagagalit sila pag sinabi kong Iglesia ni Cristo Manalo. Kasi bakit daw Iglesia ni Cristo Manalo? Ang ibig sabihin lang naman kasi natin, Iglesia ni Cristo Manalo, ibig sabihin, si Manalo ang siyang pinakapuno para ma-identify natin, pero yun po ay minasama po ng iba. By the way, so ganun na lang po siguro, INC 1914. Meron silang video dito mga kapatid na ang kanila pong pinag-uusapan ay Aklat ng Juan, Kapitulo 1 at talatang 14. At ito po mga kapatid ay patungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanila pong pinagbabasihan ng kanila pong talakayan ay ang via email ni R.D. Latunio mula Taytay Rizal. Ang kanya pong message ay ito ayon sa kanila, kasi po kaming mga Katoliko, ang paniniwala namin dito ay Diyos, si Jesucristo na nagkatawang tao. Hindi naman ibig sabihin yun ang paniniwala nila ay mali na lang kung tama namang nasa Biblia. Ang totoo naman yan ay si Kristo Jesus ay Diyos. Ngunit nagkatawang tao, hindi sapagkat pinaniwalaan nila, mali na. Ngayon mga kapatid, atin pong pupuntahan ang dalawang mga talatang ito na sinabi po ng uno-uno ng pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Tumalon sila sa talatang 14 na wala na ang 2 hanggang 13 na mga bersikulo. Ito pong sinabi ng 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalulatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ngayon, ang ginawa nila mga kapatid, ang talatang 1 ay pinagpuputol-putol nila
tulad ng sa pasimula ay ang salita, ang kanilang ginamit nito ay unang sugnay. Ikalawa, ang salita ay sumasa Diyos, ikalawang sugnay. At ang ikatlo ay ang salita ay Diyos. Ang kanila pong ginawa, bawat sugnay ay nilalagyan nila ng talata. Ikalawang sugnay, nilagyan nila ng talata. Ikatlong sugnay ay nilagyan nila ng talata. Ibig sabihin lang, pinagpuputol-putol nila, tapos dudugsungan lang agad nila ng talata. Ito ba yung tama at maayos na pamaraan ng pag-aaral ng Biblia? Well, kung ganun ang gagawin mo, kukuha ka lang ng isang salita, tapos kukuha ka ng isang bersikulo, na hindi naman yun ang pinag-uusapan, hindi yun ang content at context ng talata, magmumukha ka nga namang tama. Bakit? Kasi out of context na ang iyong ginagawa. Alright, bago yan mga kapatid, akin mo na pong ipapanood sa inyo ang kanila pong video para may basis tayo sa ating pag-aaral at inyo pong makikita ito. Narito po mga kapatid ang kanila pong video, atin pong bigyang pansin. Okay? Ito mga kapatid. Sa talatang ito, pakinggan po ninyo. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa talatang ito, kapatid na Romel at mga kaibigan, ay meron pong binabanggit na berbo. Na ito po, ayon po sa ating binasa, ang sabi po, ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ano po ang katumbas ng terminong berbo na nakasulat po dyan sa talata? Ang babasahin po natin ay Juan 1:1 pa rin. Subalit dito po sa salin na New Filipino Version, ganito po ang ating mababasa. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa salin pong ito ng Biblia ay tinumbasan ang terminong berbo ng salita. At upang lalo po nating maunawaan ang konteksto ng talatang ito at ng mga kasunod na talata, ay dapat po nating maunawaan na ito po ay binubuo ng tatlong sugnay na makikita po ninyo, mga kaibigan, sa inyo pong TV screen. Sa pasimula ay ang salita. Ikalawang sugnay, ang salita ay sumasa Diyos. At ang ikatlo po, ang salita ay Diyos. Mga kaibigan, doon may salita. Ang babasahin po natin ay ang paliwanag ni Apostol Pablo dito po sa Roma 1:2 hanggang 3. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. Kaya po sinabing sa pasimula ay ang salita, ay sapagkat batay nga po sa ating binasa, noon pang una ay meron nang ipinangako ang Panginoon Diyos tungkol po sa Panginoong Hesukristo nang magkasala po ang mga unang tao sa halamanan po ng Eden. Uwang sugnay. Bakit naman po sinabi sa talata na ang verbo o salita ay sumasa Diyos? Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa unang Pedro, sa 1:19 hanggang 20, dito po sa isang bagong tipan ng Biblia na isinalin po ng isang pare ng Iglesia Katolika na si Juan Trinidad. Pakinggan po ninyo sa unang Pedro 1:19 hanggang 20. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, korderong dalisay at walang dungis, nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Kaya naman po sinabi na ang salita ay sumasa Diyos ay sapagkat bago pa man po lalangin ang daigdig, ay nasa isip na po ng Panginoon Diyos ang ukol sa ating Panginoong Sokristo. Ng mga propeta na mababasa naman po natin sa Deuteronomio 18:18 hanggang 19. Mga kaibigan, doon na po tayo sa ikatlong sugnay. Bakit po naman sinabi
na ang verbo o ang salita ay Diyos? Sa Lucas 1 at 37 ay ganito po ang nakasulat, dinggin po natin. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Mga kaibigan, ang dahilan, kaya sinabi ni Apostol Juan na ang berbo o ang salita ay Diyos, ay sapagkat wala pong salitang mula sa Panginoon Diyos na di may kapangyarihan. At ang dahilan naman, kapatid na Romel, kung bakit sinabing walang salitang mula po sa Panginoon Diyos na di may kapangyarihan, ay mababasa po natin dito po sa Genesis. Sa 35 at 11. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isa po sa mga Na ang verbo o ang salita ay Diyos. Sa Juan 1:1, ang terminong Diyos doon ay ginamit po na pang-uri o adjective at hindi po pangalan o noun, sapagkat inuuri po ang salita. Kung paanong ang Diyos ay makapangyarihan, gayon din ang kanyang mga salita. Kaya ang salita ay Diyos at hindi po ang salita ang Diyos. tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel. Kaya mga kaibigan, So doon mga kapatid, tingnan po natin itong word na salita. Okay? 1:37. Okay? 1 verse 37. Oh, ngayon ko lang ito naisip. Okay, Luke 1:37. Atin mo na pong basahin ito pong talata nila. Sa wikang Tagalog, tama ba? Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Okay. Tingnan natin to sa King James Version. For with God nothing shall be impossible. Okay, tingnan natin dito mga kapatid sa ano. Okay, iba ang kanyang pinaka-meaning. Anyway, so ito pong salita mga kapatid na tinutukoy po dito, sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Now, ang salita na ito mga kapatid, kung inyo pong titignan ito sa Tagalog, mga kapatid, hindi po ito berbo. Salita talaga ng Diyos. Sabi ng Diyos, 6 na araw, kukuha kayo ng tinapay, sa pang-7, yung mana, wala. Salita ng Diyos yun. At sabi ng Diyos, huwag kang matakot Moses, huwag kang matakot Joshua, ako'y sasay. Salita ng Diyos yun. Pero hindi yun berbo. Nakuha niyo mapatid? Hindi yun berbo. Talagang salita ng Diyos. Pero yung 1:1, berbo talaga ang sinabi doon. Salita ng Diyos. Okay? Berbo. Kasi yung berbo sa 1:1 ay nagkatawang tao. Pero itong salita ng Diyos tulad ng sinabi dito sa Lucas na ipapanganak ang isang batang lalaki, ay hindi po ito, mahal kong mga kapatid, na basta salita na lamang, sapagkat ang berbong tinutukoy dito ay naging tao. Pansinin niyo po. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, ang kanilang konklusyon ay ito. Kung paano ang Diyos ay makapangyarihan, ay ganun din ang kanyang mga salita. Tama naman. Makapangyarihan din naman ang salita ng Diyos. So mga kapatid, ang kanila pong pinakakonklusyon ay ganito. Kung paano ang Diyos ay makapangyarihan, ay gayon din ang kanyang mga salita. Kaya ang salita ng Diyos, kaya ang salita ay Diyos at hindi po ang salita ang Diyos. So, dalawa mga kapatid, ang kanila pong binigyan ng punto. Kaya ang salita ay hindi Diyos. At hindi po ang salita ang Diyos. Dito, palagay ko, malaking mali dito. Kasi ang salita, nang pasimula siyang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yun pong sinabi ng Juan eh. Nung talata nila, balikan natin ha, sandali ha. Ito yung ginamit nilang talata. Oh. Nang pasimula siya ang berbo o salita, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo or ang salita ay Diyos. Nakuha niyo kapatid?
Sinabi po dito na ang berbo salita ay Diyos. Habang ang konklusyon naman nila ay ito yon. Ang konklusyon nila, kung paano ang Diyos ay makapangyarihan, ay gayon din ang kanyang mga salita. Kaya ang salita ay di Diyos. Kaya ang salita ay Kaya ang salita ay Diyos at hindi po ang salita ang Diyos. Okay? So malina po yan mga kapatid. Sabihin mo man ang Diyos ay ang salita ay Diyos, ang salita ang Diyos, ay pareho lang po yan mga kapatid. Talagang Diyos ang salita. Now, atin pong isa-isahin ang mga talata kasi kanila pong binuo na ang punto doon, ito pong nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos, salita ng Diyos yun, at ang berbo ay Diyos. So, ibig sabihin yung salita ng Diyos, galing sa nagsalita, ang tinutukoy nilang salita na pinanggalingan din ay ang Diyos Ama. Kailang may panukala ang Ama sa kanyang isip na ang Kristo darating ipanganak bilang tao sa hanay ni David. So kanila pong pinupunto na hindi po Diyos ang Panginoong Jesucristo. Okay? Atin naman pong tingnan mga kapatid. Okay? Wala na naman po bang sound? Sandali bakit sinasabing bago lang wala naman pong sound? Hindi ko maintindihan. Ako mga kapatid ay nadidinig ko yung sound dito. Okay sandali lang. Hindi ba talaga? Okay. Mrs. nga kay sa akin mga kapatid, kung narinig ninyo po. Kung meron ba kayong nadidinig ngayon o sound ba? Nalilito ako kasi sabi ng iba may sound, sabi namang iba walang sound. May 4 na nagsasabing may sound, meron pong 3 nagsasabing walang sound. Siguro kanina wala, no? Sige. Sige lang mga kapatid, ang pinakapunto nila ay ang Juan 1:1, kanila po itong hinati sa 3. At bawat hati tinawag nilang sugnay. Unang sugnay, gumamit ng talata. Ikalawang sugnay, gumamit ng talata. Ikatlong sugnay, gumamit na naman sila ng talata. Ang conclusion ay ganito. Ang Diyos na tinatawag ay ang Ama, si Kristo Jesus ay hindi Diyos. Yun po ang kanilang pinakapunto. Pero si Kristo daw ay nasa isip na ng Ama na darating ang panahon, sa takdang panahon, ayon sa pangako ng Ama, na ipapanganak ang Kristo pero tao, hindi po Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga po ang kanilang pinakatitulo ay ang tamang pakahulugan ng Juan 1, talon sa talatang 14. Ang atin naman pong gagawin ngayon, atin pong pag-aralan isa-isa, wala tayong lalaktawan hanggang abutin natin ang talatang 14. Nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Dito pa lang mga kapatid, 2 persona na ito Nang pasimula siyang berbo, siyang subject dito sa unang sugnay, sabi natin gano'n. At ang berbo ay sumasa Diyos. Then, ang subject dito, berbo uli. At ang berbo ay Diyos. So, ang pinag-uusapan dito, berbo. Berbo, nandiyan na siya na pasimula. Berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. So, dalawa ito Yung pong kanyang sinasamahan, buhat ng pasimula, at yung sumasama, mga kapatid, ay kapwa-Diyos ang tinutukoy dito. Ano ang nangyari sa berbo? Ito rin ng pasimula, sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Sinitong niya? Berbo, yung berbo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So walang nalalang, mga kapatid, kung walang berbo. Ngayon, kung sasabihin mo na ito yung Kristo, pero ang katuparan ay tao sa bagong tipan, huwag niyong kalimutan ang berbong ito, siya yung naglalang. Nakuha po niyo? Kung sasabihin niyo ang Kristo ay siyang berbo, pero tao siya nung ipinanganak at hindi Diyos, huwag niyo rin kalimutan na ang berbo ang siyang gumawa ng sanglibutan. At kung wala ang berbo, ay walang sanglibutan. Ibig sabihin si Jesucristong berbo ay existido na, wala pang mundo, kasi siya nga ang may gawa. Ito mga kapatid, talatang 4.
Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So siya po pala yung ilaw, nasa kanya rin ang buhay. Yan ang sinabi sa atin ng Biblia. Ngayon, kung atin pong pansinin mga kapatid, sa talata pong 6 ito sinabi, naparito ang isang tao. So, pangatlong person na itong binanggit. Naparito ang isang tao, sino ito? Nasugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ni Juan. Malinaw po yan, si Juan. Kasi si Juan Bautista ang nag-prepare ng daan bago dumating ang Panginoon. Siya din nagbinyag sa Panginoon. 7. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw. So si Jesus Christ sabi niya, I am the light of the world. So si Jesus Christ itong ilaw. Upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw. Si John hindi siya ang ilaw, kundi ang Kristo. Pero si John, na nauna kay Kristo, siyang nagpapatutuo tungkol sa ilaw. Ito ang sabi, hindi siyang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. So, ang ama, sumasa kanya yung anak, itong anak pumarito sa lupa, mayroong Juan Bautista, dumating at pinatutuhanan ng ilaw. Hindi si Juan Bautista ang ilaw, kundi siya nagpatutuo tungkol sa ilaw, at ang ilaw nga ay kanyang pinatutuhanan. Talatang 9. Pakinggan niyo mga kapatid. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. So mga kapatid, itong ilaw ay pumarito sa sanglibutan. Ibig sabihin, existido na ito siya. Bago pa pumarito. Talatang 10. Siya'y nasa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino itong niya? Ito yung berbo. So wala pang sanglibutan, nariyan na siya kasi siya ngang gumawa. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo yung berbo pero dumating na lang siya sa bagong tipan. Bago siya dumating sa Matthew 1, mahal ko mga kapatid, katuparan sa pangako ng Biblia ng Panginoong Diyos o ng Ama, siya na po ang may lalang ng sanglibutan. 11. Siya'y naparito sa kanyang sarili at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ano ibig sabihin ng mga sariling kanya? Siyang may lalang ng tao. Pero yung nilalang niya, hindi man lang siya tinanggap, which is true. Kaya ang sabi, a prophet without honor in his own nation. So naparito siya, pero hindi po siya tinanggap ng mga tao. Talatang 11, talatang 12. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. 13. Ito na yung pinakauli. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. So dito natapos mga kapatid. So yung mga talatang 2, 3 hanggang 13, napakahalagang mga talata para maintindihan ang talatang 14. So, dalawa ito. Number 1, ang Diyos, berbo. Ang berbo, nandiyan na sa pasimula. Ang berbo, kasama ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. So, dalawang persona dito ang tinutukoy. May pangatlo. May isang taong nagpatutuo, ang pangalan Juan. Hindi siyang ilaw, pero darating ang ilaw, siya ang magpapatutuo tungkol sa ilaw. So, sino yon? Si Jesus Christ din ang kanyang tinutukoy. Ang ikatlong persona dito, hindi Holy Spirit ang tinutukoy ko, si Juan Bautista ayon sa Kapitulo 1 ng Juan. Anong sinabi sa talatang 14? Pakinggan nyo. At nagkatawang tao ang berbo. Mga kapatid, pakinggan po niyo. Ang berbo na siyang salita, siyang may lalang ng sanglibutan. Ikalawa, ang berbo ay nagkatawang tao. Pag sinabi mong nagkatawang tao, ay hindi talaga niya katawan ang pagiging tao. Kaya nga, nagkatawang tao. Okay? Meron pong iba. Nagkatawang mahirap. Hindi naman mahirap, mayaman naman, pero nagkatawang o nagmukhang mahirap o nagpakahirap. Pwede rin sabing kunwari mayaman, hindi naman mayaman.
So si Kristo mga kapatid ay hindi talaga niya katawan, tao, kundi siya ay nagkatawang tao. Okay? Ang berbo. So ang berbo ay nagkatawang tao. Ang logic dito ay ganito. Kung si Kristo buhat ng pasimula, siya ay tao talagang tulad natin, pero banal sa harap ng Diyos. Kung siya po'y tao, hindi na po kailangan pang magkatawang tao siya, kasi nga siya ay tao na. Nakuha po ba din yung pinaka-logic dyan, kapatid? Kung si Kristo ay hindi nga naman tao, may dahilan na kunin niya ang kalagayang pagiging tao kasi nga hindi siya tao. So siya ay nagkatawang tao. Anong nangyari nung nagkatawang tao? Tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan nyo, ang tao walang sariling kaluwalhatian. Glory. No, ang tao'y bumagsak sa pagkakasala, ang kaluwalhatian ng Diyos withdraw sa tao. Ang tao po'y naging makasalanan nung tinuksot na tukso nga naman sa Eden. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. So dito mo makikita na ang berbo ay hindi basta salita. Kasi ang berbo o salita, bugtong ng Ama. Tama lang din po naman ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi po sinabing begotten word niya. Okay? Bagamat ang word o verbo kumakatawan kay Kristo, pero ang John 3:16 talagang tuwirang binanggit, bugtong niyang anak. Dahil na lamang ang pagsinta ng Ama, ipinadala niya, ibinigay niya, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, napuspos ng biyaya at katotohanan. So anong nangyari po sa salita? Naging tao ang salita. Ito mga kapatid ay mabasa natin sa Magandang Balita Biblia. Naging tao ang salita o berbo o Diyos. Ano nangyari daw sa salita o berbo o Diyos? Naging tao. Hindi siya tao, naging tao. Nung ipinanganak sa laman. Kaya mali yung kaisipan naman yung ating mga kapatid ng mga Katoliko na si Maria ang ina ng Diyos. Si Maria ay hindi ina ng Diyos. Kasi nung ipinanganak si Kristo, hindi siya Diyos. Walang taong nanganganak ng Diyos. Tama, si Kristo ay Diyos. Sa kalagayan bago naging tao, siya Diyos. Nung ipinanganak, hindi ipinanganak ang Diyos kasi ang panukala nga maging tao. Kaya nga po si Kristo sa kapahayagan, tao na siya. So ipinanganak ni Maria, hindi Diyos, tao. Kasi kahit kailan, hindi pwedeng manganak ang tao ng Diyos kasi ang Diyos hindi pwedeng ipanganak. Tama yung mga Muslim na ang Diyos hindi pwedeng ipanganak. Kaya si Maria, hindi siya ina ng Diyos. Ayon po sa mga nobena ng maraming kapatid nating Katoliko, ipinanganak ni Maria ang Diyos. Kaya siya na rin daw itinawag inang Diyos. Mali naman po yun. Dinagdagdagan ang Biblia. So, anong nangyari po sa salita? Naging tao. At siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos na pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang bilang bugtong na ama, na bugtong na anak. So sa ang Biblia at nagkatawang tao ang berbo. Sa salin po ng Magandang Balita Biblia, naging tao ang berbo or salita o Diyos. Tanong, may talata ba sa Biblia maliban sa Juan na ang Diyos o berbo ay naging tao? Ulitin ko ang tanong ha, may talata ba sa Biblia na pwede pong sumuporta sa sinabi ni Juan na ang Diyos ay naging tao o ang salita ay naging tao? Ang sagot, yes. Pakinggan niyo po. Si Apostol Pablo ito ha, hindi to si Juan. Tingnan niyo, may sugnay. 1 Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nakuha pa niyo mga kapatid? Ang Diyos ay nahayag sa laman.
pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalataya ng sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kalulatan. Lahat ng ito nangyari sa Panginoong Hesus eh. Pinabanal sa Espiritu. Kasi pinanganak sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Oo naman. Di ba nung nagutom nga ang Kristo, mga kapatid, pinangalagaan siya ng anghel. Nung pagkatapos nung siya po, talaga naman, pinanganak pa lang ang anghel napakadami. Ano po? Ipinangaral sa mga bansa. Oo naman. Matthew 28, wala namatay pinangaral. Hindi naman tinangaral ng Muhammad. Wala naman ganun. Si Kristo namang ating pinangangaral Sinampalatayanan sa sanglibutan. Opo. Ang Kristiyano ay 2.7 billion almost. 2.7 billion. Sinampalatayanan ng buong sanglibutan, tinanggap sa itaas. Tama naman. Gawa, Kapitulo 1, si Kristo ay umakyat patungong langit. Tinanggap sa itaas. Itong lahat ay nangyari kay Kristo Jesus. So ano daw nangyari ayon sa sinabi ni Juan? Naging tawang salita o nagkatawang tawang salita o berbo. At ito'y pinatunayan ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:16 na ang Diyos ay nahayag sa laman. Di lang po yung kapatid. Inulit pa niya. Kanina, Timoteo, ito, Roma. Mga lalaki ng Diyos ang kanilang mga ninuno. Sa kanilang lahi, ayon sa laman, dumating si Kristo na siyang Diyos nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi nga nagkatawang tao o naging tao nung tao na laman, karni na, may laman. Kaya nga ang tanong ng iba, kung sabi ng mga kapatiran nating iglesia, ni Cristo Manalo o INC 1914, kung si Kristo na Diyos, bakit daw tinutuli ang Diyos? Hindi talaga nila iniintindi ng maayos Ang Diyos di mo pwedeng tuliin. Tulad ng hangin, di mo pwedeng tagain. Sino bang tao pwedeng managa ng hangin? Makakatama ka ba? Ang Diyos ay Espiritu. Nung ipinanganak si Kristo, ay hindi Espiritu, tao. At nung naging tao siya, siya po, kapatid, ay taong may laman sa lupa. Okay? So sana po, malinaw sa inyo yun Tuloy tayo. Ito po, balikan natin si Apostol Juan. Talatang 18. Anong nangyari po sa Juan 1:1? Then pupunta tayo sa talatang 18. Walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Tinutukoy yung Diyos Ama. Ang bugtong na anak. So dalawa ito Ama at bugtong anak ng Ama. Dalawang pinag-uusapan dito. Nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Hindi lang po sa isip, mga kapatid. Nasa sinapupunan talaga ng Ama, ang anak. Ang talata po, mga kapatid, ay malinaw. Dalawa ang pangyayari. Ang anak, ipinakikilala niya ang Ama. Okay? Daw walang taong nakakita kailanman sa Diyos o Diyos Ama. Ang bugtong na anak, nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sino itong nagpakilala sa Kanya? Ang anak ang nagpakilala sa Ama. Tanong ko sa inyo, ano naman ang pagpapakilala ng Ama sa Kanyang anak? Dalawa ito nagpapakilalanan sa bawat isa Ang Kristo nung pumarito sa lupa, Kanyang ipinakilala ang Ama. Ano naman po ang pagkakilala ng Ama at ipinakikilala niyang Ama tulad ng alin ang Kanyang anak? Pakinggan niyo po. Hebreo 1, talatang 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Nandun yung personang anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So dalawa po dito kapatid ang pinag-uusapang persona. Ama at anak. Ano ang pagpapakilala ng ama sa anak? Ano pat ipinakilala din kasi ng anak ang ama? Baliktarin natin, ano naman ang pagkakilala at pagpapakilala ng ama sa anak. Talatang 5, tuloy tayo, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak ngayon, at muli ako ay magiging kanyang ama, at siya magiging aking anak. 6, at muli nang dinala, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ibig sabihin, sanglibutang ito, ay sinabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Number 1, ano ang pagpapakilala ng ama sa anak? Anak niya. Ikalawa, sabi ng ama, lahat ng anghel, lahat ng anghel ay sasambahin siya. Sinong siya? Hindi ako yun. Si Kristo yun. Yung kanyang bugtong na anak. Isipin nyo kapatid, kung ang ama ay nag-utos na sambahin ng mga anghel ang Kristo,
May record ba sa Biblia ng Ama ay pinasasamba ang tao na katulad lang natin? Kapatid, walang tao na pwedeng sambahin ng tao dapat. Or anghel na sasamba sa tao, kung tao lang. Pero si Kristo higit sa lahat, kaiba. Bakit po? Mismo ang Ama ang nakutos, sambahin siya. Hindi lang po lahat ng tao sa buong mundo ang dapat sumamba kay Kristo. Kundi sinabi ng talata, lahat pa ng anghel, higit na mas mataas ang antas ng mga sa tao, sasamba. Hindi lang 10,000, kundi lahat ng angheles ay sasamba sa kanyang anak. Ito lang ay patunay na ang Kristo talagang hindi taong naisip lamang ng iba, na taong naipanganak dito sa lupa. Ito pa, talatang 8. Ngunit tungkol sa anak, ano ang sabi ng Ama? At sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So anong tawag ng Ama sa kanyang anak? Anak. Ano sinabi pa ng Ama? Sambahin ang kanyang anak. Ikatlo, sabi niya, ikaw ay Diyos. Ang iyong trono, O Diyos. Ibig sabihin ang Kristo, kinikilala ng Ama, hindi lang Diyos, kundi may trono, may sitro. At sinabi pa niya, ikaw ay maghahari, may katarungan. So, ang ibig sabihin, ang Kristo'y hari. Totoo yun po. Bakit? Sabi po ng Revelation 19 verse 16, and He has a name written on His robe, pagparito ng Panginoon Kristo, and on His thigh, King of Kings and Lord of Lords. Beyan Bible study. So si Kristo, kapatid, tama lang na meron siyang kaharian kasi siya ay King of Kings and Lord of Lords. Malinaw po yan. Ito pa, talatang 6, ating pagko-compare-comparein ang mga different versions. Ayon sa Good News Bible, sabi ng Diyos, all of God's angel must worship Him. Ayon naman po sa Contemporary English Bible, He, the Father, commanded all of His angels to worship Him, His Son. Ayon naman po sa International Standard Version, let all God's angels worship Him. Lahat ng anghel, worship Him. Saan ka makakita ng tao na sasambahin ng anghel? Hindi lang naman 1,000, kundi lahat, all angels worship my Son. In short, si Christ, mga kapatid, tama lamang ng pasimula, kasama talaga siya ng Ama. Kasi yung anak ang naglalang sa pangalan ng Ama in authority of the Father. At kung walang anak, walang nalalang, kasi ang naglalalang sa pangalan ng Ama ay ang anak niya mismo. Para bang ganito? Ako, ang hari may anak, sabi niya, anak, ang aking gustong mangyari, galing dito sa Amerika, pumunta ka ng Pilipinas, at ang iyong gagawin, bumili ka ng maraming lupa doon. Yan ang kalooban ko. So pumunta doon ang anak, siya ang bumili, nag-transact, nakipag-usap, nagpirmahan sa anak, pero sa pangalan ng Ama. Walang nabili doon kung hindi po galing sa Ama. Pero hindi by person ang Ama ang pumunta at nakipag-transact ang anak. Kung ating titingnan, ang Ama hindi po marito sa lupa na parang mapako sa krus at ikaligtas ng tao, kundi ang anak niya mismo pumarito sa lupa upang ang tao po ay maligtas. In short, buhat ng pasimula, ito yung Ama, ito yung anak na verbo o salita ay kasama talaga sa Diyos. Itong verbo o salita na kasama ng Diyos ay Diyos sapagkat siya ang naglalang ng sanglibutan at lahat ng bagay nagkaroon ng buhay dahil sa Kanya. Itong salita na Diyos na manlalalang nagkatawang tao, di lang tinanggap ng tao. Hindi naman ibig sabihin lahat ang di tumanggap, tayo tumanggap naman din. So ang sabi ng Ama para sa kanyang anak, ang kanyang anak ay sambahin. Malina po ba mga kapatid? Mag-message nga po kayo sa akin. Malina po ba sa inyo ang atin pong pag-aaral ngayon? Okay? Atin pong pakinggan ang inyo po mga kapatid na komentaryo. Malina po ba sa inyo ang atin pong pag-aaral? Sige po, message po kayo sa akin mga kapatid. Now, tuloy tayo. Dito sa wikang Tagalog, magandang balita Biblia, mayroong Diyos Ama. Pero may Diyos Anak din binanggit. Kaya nga ang Ama ay Ama, ang anak, 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 Ama, Ama. Tingnan po ninyo. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan. Subalit ipinakikilala siya sa atin
ng Diyos Anak. So sino po ang nagpapakilala sa Ama? Diyos Anak. Paano ipinakilala din naman ng Ama ang kanyang anak? Diyos. May sitro, may kapangyarihan, may kaharian, hari na nagahari na may katwiran. Ano naman ang pagpapakilala ng anak ng Ama sa kanyang anak sa harap ng mga anghel? Aba, hindi basta-basta, sambahin pa nga dapat ng mga anghel. Ito, balikan natin ang sinabi niya. Sa pasimula ay ang salita ay suma sa Diyos, ang salita ay Diyos. Pinagtatagpi-tagpi nila ng talata. Hindi naman kumukonekta ang bawat isa. Tuloy natin. So, sa pasimula ay ang salita. Ang ginamit nila ay Roma 1:2. So, ang kanilang conclusion, ito ang katuparang pangako ng Diyos Ama, ang ipanganak ang Panginoong Jesucristo ayon sa pangakong nakatala sa Genesis. Pero mga kapatid, ang kanila pong pinagdiinan dito po bandaw sa kanyang pagiging tao. So, tao ang kanilang pinagdiinan sa salita. Pero ayon sa Biblia, ang salita ay hindi tao, kundi Diyos. Pero ang salita o berbo na Diyos, nung nandito na sa lupa, nung pumarito na, nagkatawang tao. Therefore, nung nagkatawang tao, nasa linya si ni David, kasi yun ang sabi ng Diyos, dapat nasa linya sa ni Juda. Ito ang sinabi ng kasulatan. Ito po, dalawa. Isaiah 9:6. Ang Kristo paparito sa ikalawa. Pakinggan niyo po kung anong hula ng propeta. Naalala niyo pong sabi, ayon sa salita ng mga propeta, isa sa nagsalita si propeta Isaiah. Pakinggan niyo po mga kapatid. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanga-mangha, tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Now, dito ating mapapansin na ang paparito sa ikalawa ay hindi makapangyariang tao or makapangyariang hari. Sinabi ng Biblia, ayon sa hula ni Propeta Isaiah, darating ang Kristo sa ikalawa. Ipinanganak nung unang pagdating. Sa kanyang ikalawang pagparito, siya po'y tatawaging, narito na ang aming makapangyariang Diyos. Hindi po sinabing, narito na ang tao, kundi narito na ang makapangyarihang Diyos. Ito pa kapatid. Ikalawa nilang sugnay, ang kanila pong konklusyon, kaya nga po ang salita ay suma sa Diyos dahil nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ayon sa kanila pong paliwanag, siyang naglalang ng langit at ang lupa. Pero nasa isip ng Ama na darating ang panahon, may taong ipapanganak na si Kristo. So ibig sabihin, si Kristo para sa kanila, sa lumang tipan hindi existido, or kaya bago nalalang ang mundo, ang Kristo hindi existido, or noong nagkaroon na ng paglalang, hindi po existido ang Kristo, or noong nasa lumang tipan, para sa kanila, ang Kristo ay hindi existido, ang Kristo nag-exist na lamang kasi nasa isip na ng Diyos sa bagong tipan na lamang. Napaka-late ang judgment nito. Napaka-late ang kanila pong kaisipan. Bakit? Sabi nga ni Kristo sa bagong tipan nakita na kami ni Abraham noon pa. Nung nakita kami, tuwang-tuwa si Abraham. Yung mga taong di naniwala kay Kristo tulad itong iglesia ni Kristo 1914, gusto nilang batuin si Kristo. Batang-bata pa ikaw ha? Napakabata mo pa, nakita na kay ni Abraham. Tandang-tanda ni Abraham, tagal na ng patay So ang punto doon ay, si Kristo mga kapatid nagsabi, hindi naman pwede magsinungaling ang Kristo kasi ang Kristo yan ang inangkin po nila na siya nagtatag ng kanilang iglesia. Alam naman yung founder ninyo, magsisinungaling pa. Kung founder na naman ninyo. Okay? Then, sa lumang tipan, existido na siya. Bakit? Bago pa nga nagkaroon ng lumang tipan at bundo, siya nga ang naglalang, nariyan na siya. Halimbawa, 1:18. Sabi po ng Biblia, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong anak na sa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya, ang Biblia. Dito man, magandang balita Biblia. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So ano daw ang kanyang anak? Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Okay? Good News Bible, English. No one has ever seen God.
the only Son, who is the same as God, and is at the Father's side, He has made Him known. Kita nyo? So, nang pasimula, ang salita o berbo o Diyos, at the Father's side na talaga siya. Partner talaga sila, buwat pa ng panimula. Sino may sabi? Si Apostol Juan. Kung ako yung tanungin, ang apostol ng Diyos aking paniwalaan, hindi yung sino-sino mang taong nagsasabi na hindi naman siyang sinabi ng kasulatan. So mga kapatid, John 1:1, in the beginning, the Word already existed. Ito nga mga kapatid sa Good News Bible, clear eh. In the beginning, the Word already existed. Existed ng word o ang verbo o salita, nandyan na siya. Kung sabihin mong panukala nasa isip pa lang, ay di na dapat gamitan ng word na existed. Pag sinabing existed, hindi panukala na riyan. Pero ang Kristo, panukala ng Ama na darating ng panahon, itong existed na ito, magkatawang tao, maging tao, nasa isip na ng Diyos yon para ang tao iligtas. Pero bago pa mga kapatid nagkaroon ng tao at mundo't nagkasalang tao, existido na itong kasama ng Ama side by side at the Father's side kasi nga existido siya buhat pa ng una. Continue. The Word was with God and the Word was God. Hindi po sinabi ng Biblia and the Word is God. Ang sinabi ng Biblia, the Word was God. Bakit sinabing the Word was God? Pag sinabi mong the Word was God, ang pagiging Diyos hindi lang ngayon o sa darating. Was God, ibig sabihin panagdaan, doon pa, Diyos na siya. Kaya nga was eh. So, yan ang nangyari kapatid. Talatang 18, ulitin natin. No one has ever seen God, the only Son, who is the same as God, and is at the Father's side. Nasa Father's side na siya eh. He has made Him known. Kaya nga po, ang verbo ay sumasa Diyos or in the Father's side. Magkasama na sila. Yun ang sabi ng Biblia. So, Filipos 2:5 at 6, tularan ninyo si Kristo Jesus. Bagamat nasa anyo siya ng Diyos, hindi niya pinangawakan ang mga karapatan niya bilang kapantay ng Diyos. Para bang ganito, ako tao, misis ko tao, aking anak tao, pareho kaming tao. Ang Diyos kasi hindi yan pangalan, titulo yan, kalagayan. Tulad ng congressman, gobernador, presidente, vice-presidente, mayor. Ang Diyos ay kalagayan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito pangalan. Okay? So, siya po'y kapantay ng Diyos Ama, in other words. Now, ating basahin. Colosas 1, talatang 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. O bakit siya panganay dito? Tama, kasi ang tao nilalang at ang Kristo nilalang sa pagiging tao, tandaan ninyo kasi nga nagkatawang tao. 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Sa langit at lupa, nalalang ang lahat, dahilan sa Kanya. Colosas 17, siya ang una sa lahat at ang buong sangsansinukob ay nananatili sa kayusan sa pamamagitan niya. Sipin nyo kapatid, napakadelikado itong ginawa ng Iglesia ni Cristo 1914 eh. Siya ang may lalang ng lahat, langit at ang lupa, tapos di mo kilalanin. Nakakatakot ito. Sapagkat niyarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kita mo yan? Ang likas ng Ama nasa anak. Grabe ano? Lalim. At hintayin natin ang magandang pag-asa at pagpapahayag ng kalulatian ng ating, tingnan mo ha, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So ano daw si Kristo Jesus? Dakilang Diyos na ito din ay tagapagligtas na ang pangalan si Kristo Jesus. Isaiah 25:9, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Kanina, Isaiah 9:6, makapangyarihang Diyos. Isaiah 25:9, pagparito ni Kristo, sabi ng talata, narito ito'y ating Diyos. Apokalipsis 1:8, at ako ang Alpha at Omega. Alam naman natin itong Alpha at Omega, nakakapit ito kay Jesus Christ eh. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sinabing Panginoon lang ha, Panginoong Diyos. So yung nag-angkin na Alpha at Omega, ayon sa Biblia, siya ay Panginoong Diyos. Tama lang din. Nalala niyo yung
tinukso ni Satanas ang Panginoong Hesus, gawin mong tinapay, sumamba ka sa akin, magpatihulog ka. Anong sabi ni Kristo Jesus bilang kanyang tugon? Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Dito sa aklat ng Juan, ang Alpha at Omega, siya pong Panginoong Diyos na may sabi nito. Sana po naging malinaw sa inyo mga kapatid. Alright? Basahin ko po ang inyong mga komentaryo. Lemel Fernando, malinaw po Pastor. Ang Word of God ay nanumbalik na sa kanyang pagka-Diyos na tumutugma sa talatang Juan. Tama lang, talagang babalik yan at tutugma mga kapatid. Kahit sa grammar pa, ang kanilang ginawa, pinagpuputol-putol at ginawa at tinawag pa lang bawat sugnay. Kahit pa sugnay-sugnayin mo yan, babalik pa rin kay Kristo yan. Los Biminda Aquino, well said and explained, Pastor. Sana maliwanagan ang mga ANC Manalo 1914. Sana po maging bukas lang ang kaisipan. Kasi ang mga membro nga kasi hindi po binibigyan ng Biblia. Nakakalungkot, ano? Ang ministro lang talagang bastang bumabasa ng Biblia. Meron din silang ipinababasa mga kapatid kung ano pong ipapabasa lang. Ang ibig sabihin ng pinapabasa, tulad ng Seventh-day Adventist, talagang may Biblia. No? At sila po ay nagsasaliksik, hindi lang kung anong sinasabi ng ministro. No? Sana po ay naging malinaw sa inyo. Tuloy tayo. So, ayon po kay Albert Barnes, si Kristo po and the Word was made flesh. Ibig sabihin, incarnate. Naging karne. Naging laman. Here it is meant that the Word or the second person of the Trinity. Sino ito? Si Jesus Christ of Nazareth. Ito po, Bible commentary po ito ha. Hindi po ito sabing akin lamang salita. So sana po, malinaw po ito sa inyo. So yun pong sinabi po ng Iglesia ni Cristo Manalo o 1914 na si Kristo ay hindi, sabi niya dito, hindi nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, kundi ang salita ng Diyos. Kaya si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Baliktad. Ayon sa Biblia, si Kristo Jesus, Diyos na hayag sa laman, si Kristo ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, ito ay sapagkat hindi nga siya tao. Pero mga kapatid, napakalino po ayon sa sinabi sa atin at binabalangkas, binabaybay natin isa-isa ang bawat sugnay na kanila pong tinutukoy, na kanila pong dinudugsungan ng mga talata na kung para sa akin po ay hindi po tumatama. Okay? So pag sinabi nyo, nang pasimula siya ang berbo, ang ibig sabihin ng berbo salita, ibig sabihin daw ang salita, Diyos ang nagsalita. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos, so yung salita ng Diyos kasi galing din yun sa Kanya, so yung salita galing sa Diyos din po daw yung salita, so Diyos pa rin. At nagkatawang tao, ibig sabihin nasa isip na raw ng Ama na ang Kristo ipanganak darating sa bagong tipan at siya yung nasa isip at panukala ng Diyos. Kaya nung naipanganak, okay lang. Bakit? Juan 1:1, panukala na kasi ng Diyos ipanganak. Mali, napakalate na. Bago siya pinanganak, bago pa sa lumagtipan, bago pa may mundo, siya na ang naglalang. At ang Diyos naman lalalang, nagkatawang tao, sabi nga ng 1 Timoteo 3:16, at nahayag sa laman ang Diyos. Sino yon? Si Kristo Jesus. Na pinaging banal sa Espiritu, ipinangaral sa sanlibutan, at siya din po na may pinaglingkuran ng mga anghel, at siya pong umakyat patungong langit at nangakong John 14:1-3, I will come again. Sana po naging malinaw sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong pag-aaral na kung saan ang salita po ng Panginoon ay naging makapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Sana po ay na-bless kayo sa salita ng Panginoon. Na-bless po ba kayo mga kapatid sa salita po ng Panginoon ngayon? So atin pong ipinagtatanggol ang katotohanan, na ang katotohanan kahit kailan ay hindi po pwede na gawing mali ng tao sapagkat una sa lahat ang Diyos ay hindi matutuwa sa bagay po niya. Ikalawa, tayo mismo hindi po natutuwa. Kung tayo nga hindi natutuwa, lalo ng Diyos. Kung mali-maliin po ang salita niya para lamang po maitayo ang kanilang doktrina na kahit mali at hindi naman sa Biblia, gagawang-gawaan lang ng pamaraan para lang po, sugnay-sugnay na nga pinagsasabi nila, pero mga kapatid, hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia. So sana po naging malinaw sa inyo, kung kayo po pinagpala ng salita ng Diyos, mga kapatid, mag-message po kayo, praise the Lord, purihin po ang Panginoon, na kanya pong salita ay totoo at tunay.
Maraming salamat po. Inyo rin pong dalawin ang ating pong YouTube channel, Gcam Ministry, at doon po inyong mapapanood ang napakarami po nating mga video, kahit pa nung una mga kapatid, kasi nagawa po tayo ng bago, na-hack po kasi tayo mga kapatid, nung na-hack, naiwanan po natin yung luma nating video. So ang atin pong gagawin mga kapatid, ang ginawa po natin, gumawa po tayo ng bago na sa YouTube, at ito mga kapatid ay dalawin po ninyo para po ang atin pong mga manunood sa YouTube at nag-download nito at isi-share ninyo, mga kapatid, ay mas dadami pa. So praise the Lord. Marami pong salamat. Tayo po ay mananalangin. Ama, salamat po sa inyong dakilang salita, sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong kabutihan at kagandaang loob, salamat na ikinarihan at di nyo kami pinababayaan. Bagkus ipinakikita at inilahad po nyo sa amin ang inyong mga dakilang salita. Purihin kayo, Ama. Ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay. At sa amin pong mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo 1914, marami pong salamat sa inyo din po mo namang panunood. Ang Diyos naman ng langit ang magpala sa inyo na sana po darating ang araw. Merong 1, 2, 3, 10, 1,000, 2,000, 10,000 at marami pa na mga kaisipan ng membro ng iglesia ito ay mabuksan ang kanila pong mga mata. Sapagkat wala nang ipinangalan sa silong ng langit o pangalang ibinigay ng silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao ang ating Panginoong Kristo. May kaligtasan tayo liban lang kung tanggapin natin siya. Di sa gusto lamang natin o sa itinuturo ng tao, kundi ayon sa turo ng kasulatan. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Ako po yung kapatid kay Cristo Evangelist Dison, nagsasabing, ang Diyos na ng langit ang magpala sa inyo sa akin sa ating lahat. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.